Magandang hapon po sa atin lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para dun sa aking mga friends at para sa mga followers ko sa Facebook at mga subscribers ko sa YouTube. Siyempre po kayo po ay Team Replay. Pasensya na po. Ah, ipagpomanhin niyo kung ako hindi nakapag-live kaninang umaga kasi ako po ay galing sa Bicol, nagbiyahe ako nung gabi at madaling araw na ako nakarating tapos may mga inasikaso pa tayo ng mga errands tapos ngayong hapon may mga ginawa pa tayong mga bagay-bagay pero ganun pa man andito ako huli man daw ay magaling nakakahabol pa rin. Ang pag-usapan natin ay yung mga nangyayari sa ating kapaligiran sa ngayon, yung mga kalamidad, yung politika at yung mga kudeta na naunsyame. Unang-una gusto kong makidalamhati sa mga nawala ng buhay at ang mga kamag-anak ay nawala ng ah, mga mahal sila sa buhay dahil sa lindol na nangyari sa Northern Cebu. Sa huling bilang halos lagpas na ng 60 ang namatay at daan-daan na ang nasugatan. Grabe ang lakas. Ito ay nagpapatunay na hindi natin hawak ang ating buhay. Ang kalikasan ang siyang pinuno ng lahat. Patong-patong na ito may bagyo, bumabaha at ito naman lindol. Sa isang banda, kung minsan iisipin mo baka naman talaga ito'y paraan para makita natin kung ano yung mga nangyayari sa kapaligiran natin, lalo na kung tama ba na ginagastos ang pera ng bayan sa mga infrastructure. Kasi nakita na nga natin, ng bagyo, binaha, yung mga flood control projects ay nag-fail. Ngayon naman, nakikita natin ang mga daan, ang ibang mga buildings, talagang, yung simbahan, okay. Kung yung nag-crumble sapagkat luma naman na talaga yon. Pero kung makita mo ng mga building ng fast food, tapos nagko-collapse, yung mga daan na bagong daan ay nagka-crack. Doon mo nakita na kapag maganda ang pagkakagawa ay walang nangyayari. Katulad ng tulay sa Mactan. Kita naman natin na talagang mukhang maganda ang architecture noon, ang disenyo, ang pagkakagawa, hindi tinipid. Kita mo talaga, umaan lang, umaalon-alon lang pero hindi bumigay. Pero yung ibang mga building na mga daan, talagang nag-crack. Makikita natin, mga evacuation centers nagigiba. Samantalang dapat yung evacuation center na yun, yun nga dapat ang matibay. Kasi doon ka pumupunta pag merong kalamidad. Tapos, ganyan ang pagkakagawa. So ito, nakita natin na talagang kapag ang kalikasan na nagsabi, maraming nabubuking. May mga buhay tayong inaalay, namamatay sa baha, namamatay sa bagyo, namamatay sa lindol. Pero sana hindi masayang ang kanilang pagkamatay. Sana yung mga nasimulan na natin ngayon na paniningil sa mga nangupit ay talagang sadyang dapat ay matutuhanan na ito. Hindi pwede dito yung sigaw lang tayo ng sigaw eh. Hindi ba sabi ko sa inyo, hindi pwede yung tayo ay rally na lang ng rally. Tapos, ganun din naman ang problema. Kahit sinong iluklok mo. Kailangan dito talaga may paparusahan. Kaya ito naman ngayon yung aking pagdadalamhati at the same time galit na may mga tao na parang gustong palitan si Pangulong Marcos at ipalit si Sara Duterte na magkudeta. Na para bagang pag si Duterte ang inilagay mo, masusolusyonan ng problema. Hindi sila makahintay. Di ba hindi sila makahintay nung nasa posisyon si Rodrigo Duterte? Itong mga diehard Duterte supporters. Ang kanilang maghintay kayo sa 2022. Di ba? Nung may mga nagpaplano na pabagsakin si Rodrigo Duterte, meron pa nga siya mga diagram na nilagay. Pinakita pa, may mga kinasuhan pa ng subversyon o ng mga sedisyon, di ba? Nakasama pa nga doon si Leni Robredo sa isa sa mga kinasuhan nila. Gusto nilang kasuhan. Gustong pabagsakin. Ito mga initakin ng lintik ng mga diehard Twitter supporters na ito. I'm sorry kung nagmumura na ako. Nagagalit na kasi ako eh. Ngayon naman sila naman ang hindi makahintay. Abay, ayusin niyo muna kasi yung manok niyo. Hindi yung parang kung ano-ano na sinasabi. Hindi ba?
Hindi ko maintindihan sa totoo lang. Siguro nga kapag bulag ang tao sa pananampalataya sa mga pinupo nilang politiko, nalilimutan na ang katwiran. Hindi ko maintindihan kasi may mga pinag-aaralan man tong mga to. Natatawa nga ako kasi merong isa nag-share sa akin na kaibigan. Kasi may pinost ako na, di ba sa social media, sabi ko, kapag ang, di ba, nung nakitang ah, si Terry Ridon at saka si Bryce Hernandez magkasama lang sa elementary, magka-batch, ginawan ng issue mga diehard Duterte supporter. Right? Pero ngayon itong si Senator Marcoleta, yung asawa niya, si Mrs. Marcoleta, ay board member, independent board member, na yung pala, kalaunan, alam na, stockholder pa pala, shareholder din. Hindi lang siya board member, siya ay shareholder. Ara, wala daw koneksyon, sapagat hindi naman daw empleyado si Mrs. Marcoleta. At hindi naman daw si Rodante Marcoleta yon, di ba? Na parang, teka muna, kahit naman hindi empleyado ang board member, meron siyang fiduciary interest do sa kumpanya. Katulad niyan, shareholder pa pala. Pero ang hindi ko nga maintindihan, bakit sila kuda ng kuda doon sa naging magkaklase lang. Katulad ngayon, si Senator Lacson, may picture lang nakasama si Sara Diskaya, kumukuda na, di ba? Mga ganyan eh. Pero pag sila na, parang hindi. It's good for you but not for us. Okay, nag-post ako ng ganon, shinare ng isang DDS, nag-comment yung isang director na hindi ko nangangalanan, yung isang creative artist. Oy, Suset Doctolero, hindi ikaw ito ha, baka mag-react ka na naman. Diba? Kasi itong si Suset, kaibigan ko naman to eh. Biglang nag-react ba naman doon sa, meron akong pinost kasi, meron kasi akong kinainis na creative writer na kilala ko. Na parang napaka-diehard Duterte supporter. Nabanggit ko lang, nagkamali ako. Sabi ko siya, magsulat ka na lang ng telefantasya sa utak mo. Di ba? Eh, parang biglang nag-react ito sa Suset na siya daw pinaparinggan ko. Eh, matagal ko naman na siyang hindi fina-follow. Kasi alam naman natin na si Suset ay DDS. Di ba? Mga sinasabi niya, ayoko nang mabasa. Kasi ganun ako pag friend ko, hindi ko na, ina-unfollow ko na lang kasi para hindi na ako ma-stress. Aba, nag-react. At ako siya daw pinaparinggan ko. Oy, Suset, hindi to ikaw ha, hindi ikaw to. Sinasabi ko na sa'yo. Hindi ko na nangangalanan, pero sinasabi ko hindi ikaw. Mayos ka. Baka naman awayin mo na naman ako. Hindi ikaw ito. Merong isang creative writer o creative artist. Ngalanan natin siyang creative artist kasi siya nagsusulat, nagdidirect. Ara, nag-comment ba naman na ako daw ay parang binalabas ako'y bobo. Parang teka muna, unang-una, maring hindi, kasi sa totoo lang, ako naman hindi ako batikang director hindi rin ako batikang writer. Pero ako naman yung nakapagsulat. Alam naman yan ng mga tao. Meron akong creative outlet. Nakapagsulat naman ako ng 2 nobela. Nakapagsulat na ako tinatapos ko yung isa. Nakapagsulat ako ng mga tula at short stories. At nakapag-direct naman ako din ng mga umaarte din ako sa entablado. So meron akong artistic side. Hindi alam yan ng mga tao. Kaya yung ginagawa nito mga creative na ito, kahit pa paano marunong ako. Hindi ako siguro award-winning, pero alam kong umarte, alam kong magsulat. Alam ko rin mag-direct, sapagkat nagdi-direct din ako noon. Alam niya na mga kaklase ko mula ng elementary at high school. Performer ako. Pero yung ginagawa ko, na initi ka ng lintik, hindi kaya nitong nagsalita na bobo ako. Di ba? Nagsusulat pa siya sa journal. Di ba? Meron pa siyang H-index. Di ba? Kaya kung makatawag ng bobo sa akin, parang, sabi ko, wagas. Hindi ba? Doon ako natawa. Sabi ko, alam kaya ito mga ito na pag ako'y tinatawag na bobo, alam kaya nila kung ano nga nila mga pinagsasabi? Ganyan ang mananampalataya na sobra sa daya. Mga Duterte, na mga doktor naman yung mga yan, mga pinag-aralan. Pero parang nawawala sa wisyo. So kaya ako nabanggit yan, kasi ito nga yung hindi ginagamit ang utak para isipin na sa tingin nyo naman kaya, anong hindi ko maintindihan, ano bang meron itong mga Duterte na para sa tingin nyo, magdadala sila ng solusyon sa ating bansa.
Sa totoo lang, ako, nag-fall din ako dyan. Galing ako dyan. Alam nyo naman, di ba, kaya nga ako tinatira ng mga tao nun dahil ako'y supporter ni Duterte. Galing ako dyan. Alam ko kung ano liko ng bitoka ninyo, pwede ba? Alam ko kung ano mga sekreto niyo sa buhay. Kaya huwag niyo akong kwentuhan. Do not me. Di ba? Kaya lang, meron akong line. Hindi ako pwede maging bulag na tagasunod. Kahit kanino, kay si Marcos man yan, si Duterte man yan, si Robredo man yan, hindi ako bulag na tagasunod. May sarili akong isip. Kung tama, tama. Pag mali, mali. Kaya nga, nung hindi na ako komportable sa mga ginagawa ni Digong Duterte, kasi sa Duterte naman, kahit kailan, hindi ko naman yan kahit kailan na-impress. Ang sumuporta ko sa kanyang tatay noon, pero sa kay Sara, she was the mayor of Davao. So, at nung naging guest speaker nga yan sa Society of Filipino Foresters, nung nagkaroon ng konferensya sa Davao, I was so disappointed with her speech. Parang ano to? Sabi niyo, parang walang kwenta yung pagsasalita. So, I was never impressed with her. So, parang iniisip ko, ano bang meron itong si Duterte na parang na-hypnotize yung mga tao na parang kapag siya na, parang wala ng problema. Maghintay kayo hanggang 2028. Di ba? Pagpanalunin niyo muna siya. Di ba? So, you know, ngayon, may mga nababalita ng mga retired na general na gustong magkudeta. Tapos may religious pa daw na grupo na gusto ring nagplano. Na parang, teka muna, ang pagmamahal niyo ba talaga sa bansa o sa inyong mga interes? Kasi hindi ko maubos may isip eh. Pagpalagay ng marami kayong problema kay Pangulong Marcos. Pagpalagay ng hindi kayo kumikita ngayong panahon. Kumita naman kayo ng 6 na taon eh. Pwede maghintay naman kayo ng 6 na taon. Pagpalagay ng wala kayo sa limelight. Di ba? Wala kayo, malayo kayo sa kalan. Maghintay kayo, 3 taon na lang eh. Yan ay kung mananalo si Sara Duterte. Di ba? Yan ay kung pwede siyang tumakbo. Pero yung, parang iisipin nyo, parang mawawala ba lahat ng problemang ito? Itong mga flood control corruption, itong mga pagtitipid ng mga materyales sa mga tulay at building at daan na kapag bumagyo nasisira, binabaha at kapag naman lumilindol ay gumuguho. Pwede ba? 6 na taon naging presidente si Rodrigo Duterte, anong nagawa niya dyan sa mga flood control na yan? Huwag niyo sabihin na nung time na yun, walang ganyan. Ang pakiusap sana natin dito, ang mga tao, isipin naman ng bansa, huwag ang mga sariling interes. At yung mga kaibigan ko, na mga maka-Duterte, minsan ang hirap yung dalhin eh. Naintindihan ko na rin kung bakit nung taong na ako, yung mga kaibigan ko nun, halos itakwil ako nung ako ay kamping-kampi kay Duterte, di ba? Naintindihan ko. Kaya nga, ang ginagawa ko, hindi ko na lang sila binabasa kasi nakaka-stress. At saka pag nagkikita kami, hindi na lang kami nag-uusap tungkol sa politika kasi nakaka-stress. Hindi ko naman kayo i-unfriend eh. Although ang iba, in-unfriend ako, in-unfollow ako. Sila pa yung may ganang mag-unfriend at mag-unfollow. Diba? Konektado to eh. Yung kudeta na binalak na hindi natuloy at gustong gayahin ang Nepal at ang Indonesia. Malayo mangyari yung malabo. Hindi tayo katulad ng Nepal, hindi tayo katulad ng Indonesia. Ang ating ng sense of humor ay malakas. Ang ating mga trahedya ginagawa nating katatawanan. Minsan nga, kailangan na nating magalit eh. Tama naman si Vice Ganda. Tama na yung resilience na yan. Dapat magalit na tayo. Eh, ang problema, ganun tayo eh. Hindi sa estado tayo kumukuha ng katinuan, kundi sa ating mga pamilya at kaibigan. Kaya mayroon nga tayong dynasty eh, pamilya. Anyway,
Malinaw na ang mga nangyayaring mga natural na mga disasters o kalamidad katulad ng bagyo at ngayon naman ay lindol ay nagpakita ng kahinaan ng mga struktura natin na itinatayo. May mga buhay na namamatay. Ang solusyon diyan, hindi pagpapalit ng rehimen. Hindi pa para palitan si Bongbong Marcos ni Sara Duterte. Hindi yan nasusolusyonan ng mga balak ng mga dating general at mga religious group na magsimula ng isang pag-aaklas. Masusolusyonan yan sa masusing investigasyon, sa tapat na paninilbihan sa gobyerno. At yan, lamang si Bongbong Marcos sa kanila. Sabihin nyo ng loyalist ako kahit hindi totoo. Sabagat kinikriticize ko naman si Bongbong, hindi ba? Sinopla ko siya nung inappoint niya si Magalong, hindi ba? Sinopla ko siya doon. Sabi ko, mali yan. Nung kandidato yan, di ba, tinira ko siya nung hindi niya inaamin. Yung nagpeke siya ng kanyang, credential. Di ba? Pero ngayon na siya ang nakaupo. Hindi ko naman binoto si Bongbong Marcos eh. Pero ngayon siya nakaupo, suportahan natin in the same manner. Na nung si Duterte, hindi ko naman binoto, pinagbantaan pa nga ako ng mga diehard Duterte supporters na napapatayin ako eh. Dahil ayoko sa kanya eh. Hindi ko siya binoto. Pero nung nanalo na, sinuportahan ko pa nga eh. Pero unti-unti nakita ko ang mga mali. Sa ngayon, ganyan din si BBM, hindi ko siya binoto. Pero ngayon sinusuportahan ko. Ako ay board member ng PTV Network para tulungan kung paano itong government network ay mas mapapaunlad. At sa ngayon, sa puntong ito, wala akong nakikitang dahilan para kumala sa kanya. Wala akong nakikitang dahilan para pabayaan siya. Kasi wala naman siyang ginagawang, sa tingin ko, wala sa pakilasa ko eh. Hindi siya perpekto, hindi ko sinasabing siya perpekto. May mga pagkakamali. Pero those are not enough to the things that he's doing sincerely. Which is basically to, become siya ang naging whistleblower ng kanyang gobyerno eh. Diba? Hanggang sa ngayon, wala pang dahilan. Samantalang nung panahon ni Duterte, despite the fact na sa unang kanyang 1 taon, 2 taon, ako yung nagsuporta, nakita ko na yung kanyang mga kabastusan. Grabe talaga, kaya ko sanang kalimutan, pero grabe yung misogyny, yung pagmumura, tsaka yung pagpatay na walang due process. Hindi ko yun masikmura. Ewan ko kayo kung bakit nasisikmura nyo yan. May mga kaibigan akong simba ng simba. Namamanata sa kung kani-kanino mga puon. Pero tinutolerate ninyo ang isang leader na kayang pumatay kahit walang due process dahil drug addict lang yung tao. O drug poser. Masyado kayong naloko eh. Na ginawa yung drugs bilang, alam mo, ang ano nito, kailangan nilang lumikha ng isang kaaway na around which we na-create yung fear. Kasi ang takot ay napakamalalim na feeling niyan. So, fear, takot sa kriminalidad, at inugnay ang kriminalidad sa droga. O siyempre. So, they manufactured this thing, this war on drugs, because they are painting that we are, ano nga ba, narco-politics na, narco state na daw tayo. Na para bagang alam mo, parang naniwala ang mga tao doon. Kasi ang daming madaling papaniwalain. Pero katulad ng mga follower ni Donald Trump sa Amerika. Ganyan din ang ginawa ng DDS. Nakita ko yun. Naging bahagi ako ng infrastrukturang yun for a moment. Diba? Yung nga pagsuporta ko kay Duterte noon, hindi kasing lalim ng pagsuporta ko kay Marcos ngayon. Diba? Hindi naman ako totally insider dyan. Diba? So, ang tanong ganito, anong kaya nyong i-give up? Kaya nyo ding i-give up muna yan, ambisyon ninyo? Magtulungan na lang tayo muna. Hindi naman kailangan mahalin nyo ang presidente. Pag may gagawin siyang kabalbalan, pupunahin ko yan. Pero sa ngayon, sinasabi ko sa inyo, wala pa naman dahilan para kumalas ako. Kasi lahat ng presidente, kahit hindi ko gusto, sinusuportahan ko hanggang sa puntong sila ay gumawa ng kabalbalan. Sa ngayon, wala pang nagagawa si Bongbong para sa akin na laban sa interes ng bayan. Yun lang.
Hindi ako loyalista, ako ay objective and fair lamang. Hindi siya perpekto, hindi ko sinasabing siya ang best president, pero sinasabi ko lang, sa puntong ito ng kanyang panunungkulan, wala pa akong nahahanap na dahilan para iwanan ang siya. Yun lang ang point doon. Samantalang nung si Duterte ang presidente na sinuportahan ko sa unang bahagi ng kanyang termino, dahil ganoon ako, hindi ko siya binoto, parang hindi ko rin binoto si BBM, pero dahil binoto yun ng bayan, suportahan. Wala pang isang taon, nakikita ko na yung aba, hindi na maganda tong ginagawa ng pambabastos nitong mamang ito. Lahat na lang minura. Diba? Inangasan lang tayo. Diba? Anyway, hindi ko sinasabing forever ganito si BBM. Sinasabi ko lang hanggang up to this point in time. Kaya, tigil-tigil nyo ng kudeta. Kasi kusuin na natin ang pag-ensure na mga future na baha at future na lindol, wala na masyadong madadaganan, wala na masyadong malulunod, wala na masyadong babahain, at wala na mga bahay na magigiba, wala na mga daang magkakabitak-bitak dahil tama ang pagkakagawa at walang kinupit. Sana napagturo sa inyong kaisipan na plus ng mga puso at napabago mo panahon sa buhay, lalo na sa apasapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Pasensya na po muli kung bakit hapon na ako nakapag live kasi nga marami tayong ginawa kanina. At kanina nasa biyahe pa ako ng bandang alas 7, alas 8. Sige, sa Friday, yun na naman ang punto. Baka gabi na naman ako makapag-live kasi meron akong lakad. Alam nyo kasi, ako po ay hindi lamang ito ang trabaho ko. Ako'y analibangan ko lang to para makapagkwentuhan sa inyo. May mga busy tayo mga moments. Sige na! Lagi yung sinasabi, UP naming mahal. Ano wala sa magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Kung nasaan man kayo sa mundo sa ngayon. Dahil tayo'y live sa iba, replay. Kaya kahit anong oras, pwede kayo manood. Sige, kita-kita na lang tayo sa Biyernes ng hapon. Bye!